no? Sa kanyang book, sabi po niya, there are some duties bago mo sa pagbago, but we do it because that is coming from Christian common sense. Hindi na po kailangan pagbago. Sabi po ni James Alexander, that is also true when it comes to family worship. So tama po si James Alexander na wala mong explicit na command patungkol sa family worship. Ang bagay na ito ay dapat ipinapalagay na sa bawat tahanan. Ngunit wala mang explicit na utos dito, malinaw ang prinsipyo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na siya namang pinatotohanan ng mga naunang mananampalataya sa atin at nalimbag sa ating confession of faith at ginanap nila yung practice. Basahin ko lamang po yung 1689 Baptist Confession of Faith sa chapter 22, paragraph 6. Ang sabi ko doon, God is to be worshipped everywhere in spirit and in truth, in private families daily, and in secret, each one by himself, so more solemnly in the public assemblies. So, tatlo po yung makikita ninyo na diningin ng confession of faith natin na dapat daw po ginagawa natin pagsamba. Una, sabi niya, each one by himself, yung tinatawag natin private worship. And then, ang next, sabi niya, is yung private families daily. Araw-araw po na dapat sa tahanan ng pagsamba. And then, ang sabi niya sa dulo, yung mga public assemblies. Katulad po ng ginagawa natin ng corporate worship. So, tatlo, private worship, family worship, and then corporate worship. Ngunit, pagpasok po ng 19th century, itong practice po na ito ng family worship ay unti-unti nalimot po ng mga churches. Ang mga potential po na nagpalamig ng ating practice na ito is yung tinatawag na individualism o yung it's between you and God na kasabihan. Ako lang sa kayong Diyos, okay na yun. So dahil naging individualistic, highly individualistic ang society, nakalimutan na po yung tutunin ng father sa kanyang asawang family na dapat pala siya'y nag-lead ng worship araw-araw sa kanyang pamilya. Also, nalimot din po yung covenantal sense pagdating sa family. Na yung tatay po is somehow nire-represent po na si Christ sa kanyang pamilya. Diba? Alam po natin si Christ as a mediator, siya yung prophet, priest, and king. Ang nakikita lang po natin na parang yung church lang sa kasi pastor sa mga yung ginagamit ng Diyos. Yung pagiging prophet ni Christ, si pastor yung nag-preach, yung pagiging priest, di ba ni Christ, ano, si pastor yung nag-pray para sa atin, yung pagiging king ni Christ, ano, si pastor yung nag-exercise ng authority ng scripture para sundin natin. Pero ang sabi ko, yung family din po, si tatay o yung father ko, ang nagre-represent ng pagiging father, priest, and king ni Cristo sa buong pamilya. Kung minsan, natignan po yung father-son relationship as body-body relationship. Parang na-picture yung karaniwan sa mga western movies na si tatay, yung pagiging ideal na father, yung
parang kaibigan ko lang, yung friend ko lang. Nakalimutan po natin na hindi ko yung design ng Biblia sa family. The father, yes, is a loving friend, but he nonetheless represents the authority of Christ sa kanyang pamilya. At siguro isa na rin po naging definition nito ng family worship. Gusto pumasok na po yung children's ministry. Hindi ko po minamasama at don't get me wrong, maganda po yung children's ministry, maganda rin po yung youth ministry. Pero nung pumasok po ito sa church, yung mga tatay po o ng family ay nagkaroon na po ng parang pag-iwan ng responsibilidad sa mga youth leaders, sa mga teachers sa Sunday school, binitawan na po ng tatay at yung nanay ang kanilang responsibilidad. Na sila dapat ang unang panggalingan ng bibigyan ng pagtutulog sa kanilang pamilya. Hindi po yung Sunday school teacher, hindi po yung youth leader, hindi lamang po si pastor. Napakaganda po ng sinabi ni Joel B. Sabi ko na sa buong niya, as goes the family worship, so goes the church, so goes the country. So, malaki po, since alam natin, the basic unit of society po is the family. So, kapag yung family po is very rich sa word ng Panginoon, nagre-resulta po ito sa pagiging rich din ng church. At kapag rich ang family, rich din sa word ng church, and then ang magiging resulta nito is yung richness ng babaha sa society o sa lahat po na lumiligo sa iglesia. Kagaya po ng sabi ko kanina, yung family worship ko ay meron pong malaking epekto sa health ng worship sa church. Kapag yung mga bata, yung nanay, tatay, ay napapractice ng worship from Monday to Saturday sa family, pagdating po nila sa Sunday, excellent worshipers na po. Ganun din po sa mga bata na sa tingin mo, yung mga bata ay natutulungan ng pagsamba sa Panginoon sa tahanan ka lang. Nakikita yun sa pagsamba ng So, sabihin lang po natin, no, itong need na ito, ginamit po natin, mayroon po bang kailangan, therefore, na-recover po yung biblical na tungkulin ng family worship sa bawat iglesia at bawat pamilya. Nawa po, ito lang naman po yung humble na gusto ko pong ituro somehow sa ating pong iglesia dito sa Lumban. And again, ito po ay nasa confession natin, sa 1689 London Baptist Confession. Ang sinasabi po is dapat po, pinapractice po natin ito. Lalo na yung mga katatayan, nag-lead po tayo dapat ng pangpamilyang pagsama. Hindi po si pastor dapat ang pangunahin ng tuturo sa asawa natin, sa ating mga anak. Ang pangunahin ng tuturo po niya, may responsibilidad ay yung mga kalabang nila o yung asawang lalaki o yung mga tatay sa kanilang asawa at kanilang mga anak. So, dalawa lang po yung outline natin. Susundan. First, yung biblical na foundations. So, syempre po, pagdating natin sa Biblia, pastor, tinuturo ba ng Biblia yan? Yung family worship, kasi kahit lang maganda yun, kung hindi naman yan sinasabi ng Bible, syempre, hindi natin dapat ito bigyan tingin. Pero kung binibigyan tingin siya ng Biblia, dapat po natin ito. So, biblical foundation, second, magbibigay lamang po ako ng ilang practical considerations. So, paano po natin gagawin yung family worship in an actual way sa ating pamilya? So, first, puntahan po natin yung biblical foundations sa Old Testament. Ano sabi po sa Old Testament sa Genesis 8? So, puntahan po natin yung Genesis 8, Genesis 12, and then punta tayo sa Joshua 24, and then sa Deuteronomy 6. Sa Genesis 8, maalala niyo po, yung si Noah ay nag-build po ng ark. Nilikha po ni Noah yung arko kasi meron yung darating na malaking ulan. Nandun po sila sa loob ng arko at ang sabi po, meron pong altar na nilikha si Noah paglabas po nila ng arko. Kasi maalala niyo po, di ba, may tinuro ang Diyos kay Noah. Sabi ni Yahweh kay Noah, may dalawang uri ng hayop ka ngayon na kukunin. Yung unang hayop ay malinis at yung pangalawang hayop ay marumi. O yung tinatawag na clean and unclean. Kasi nung time na yun, naalala niyo po, yung meron lang sila sa worship ay tinuro kay Cain at Abel. Nung nag-alay po si Cain, hindi tinanggap ng Panginoon, tapos si Abel
Nag-alay po siya, di ba, tinanggap ng Panginoon. Pero nung sa time ni Noah, pagkatapos ng flood, nung naganap na yung first murder, no, yung unang pagpatay, pinatay kasi ni Cain si Abel. Nung bumaba na po si Noah doon sa arko, tinuro na sa kanya ng Diyos na hindi basta-basta maghahain. Sa paghahain, may dalawa. Una, yung unclean, hindi pwede yun. May mga uri ng animals that are not fit for worship, but they're clean animals that is fit for worship. At ang ginawa daw po doon, sabi po sa Genesis 8, Noah offered that clean animal to God. At ang sabi ko doon, kasama ng kanyang pamilya. At kung titignan po niyo yun, hindi po isang beses lang ginagawa ni Noah. It is something that Noah repeatedly is doing together with his family. So sa Genesis 8 pa lamang, ang unang-unang paglabas ng tao dun sa arko, diba? Alam po natin, si Noah po yung somehow family niya pinagalingan kasi nabuhos na po yung tao noon, diba? Yung unang mga tao, katapos po ng Great Flood, they already worship God as a family. Hindi po individual na worship si Noah. In Genesis 12, Genesis 26, and Genesis 33, Abraham, Isaac, and Jacob follow suit. Sinundan din po nila itong practice na ito ni Noah na tinuro sa kanya ng Diyos. Build an altar and then use clean animals, may mga certain na clean animals na fit for worship and worshiping together with your family. Si Isaac, si Abraham, and then si Jacob. No wonder, nung si Joshua po, sa Joshua 24:15, nung hinamon po niya yung mga Israelita, nung papasok na po sila dun sa land of promise, anong sabi po ni Joshua sa mga Israelita? As for me and my house, we will serve the Lord. So pansinin mo si Joshua dito. Very certain, sigurado si Joshua, sabi niya, para sa amin, at para sa aking pamilya, sasambahin namin ang Diyos. Naniniwala po kung hindi lang po tumutukoy doon sa Sabbath nila, every 7th day, ito tumutukoy po din sa tinatawag na kanilang pagsamba sa kanilang Panginoon. Pansinin niyo po si Joshua, hindi po siya nagsabi na sasambahin namin ng Panginoon. Depende kung gusto ni Mrs. Depende kung gusto ng mga anak ko. Sabi ni Joshua, no, as for me and my house, my wife, my children, we will serve the Lord. I as a husband to my wife, I as a father to my children, I represent the covenantal authority of Christ sa buhay nila. And as their authority, as their head, we will worship God as a family. And then ulit si Deuteronomy 6:7. So, sabi na lang po ni James Alexander, basahin ko lang po ito. The modern Jews in every part of the world keep up domestic service. The Hebrew liturgy fills 6 or 7 volumes. They are read in synagogue, but are also read at home. In the morning, it is the duty of every Israelite as soon as he rises. He proceeds with a service including prayers, psalms, and other portions of scriptures, to which large additions are made on Sabbaths and festivals. This must all take place before breakfast. Yung family worship po namin tuwing gabi, ito po yung hindi ko pa magawa. Kasi po, sila yung mga Jews, ang family worship nila bago magkagahan. So bago po sila lumampot ng anong pagkain, bago po pagkape, hindi po yung nasa isip ko kasi yung sinabi ni James Alexander, ito po yung practice na the father will call his family. And they will sit together, they will follow yung liturgical ng mga synagogue na ginawa, and then the father will lead his family worshiping the Lord. Yun po yung simula ng araw nila. Now, hindi ko sinasabi na yun yung gawin din natin. Legalistically, kung kaya nyo po gawin yun, then well and good. Pero mamaya po, I'll suggest other ways na pwede po namin ito gawin. As for us, every night, yung gabi po, usually ito po yung ginagawa namin sa amin. Family worship. Nakalagay po sa Psalm 66 verse 4, ang sabi, all the earth shall worship thee. All the earth shall worship God. Psalm 22:27 sabi, all the families of the nations shall worship God.
So sabi ko, buong mundo, kailangan daw ko sambahin ng Diyos. And then ang next na sabi niya, lahat ng mga bansa at pamilya dapat sambahin ng Diyos. Ito po yung tanong ko sa bawat isa sa atin na may pagpapakababa ko and with all humility. Naisip mo ba natin yung centered ng family natin po? When the scripture said of all the families of the earth must worship God. If the scripture says that all the families of the earth shall worship God, then why is your family not worshiping God? If you are a father, if you are a husband, then why are we not leading our family in worshiping God? Again, kung mahal mo natin ang Panginoon, ito po yung tungkulin na tinatawag tayo ng Panginoon. Hindi lang mga kalalakihan na paunahan mo natin sa pagsama ang ating pamilya. All the earth, all the nations, all the families, you must worship God. Naniniwala po ako na alam ko po na masakit po yung pinagdaan din ng church. I cannot imagine the pain that the church went through when you lost your elder, Pastor Fidel. Pero naniniwala po ako na this is all the more a very urgent call sa inyong church. Na kahit wala po pa yung elder, na pastor na tumatayo sa inyo, but you have husbands and fathers that are faithful na nagtuturo sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak, nagsalita ng Diyos. Then, yung haligi ko ng lumbang na pagpapastor, so hindi kaya makita ko na kahit ng problema, kahit ng kasalanan. Sapagkat hindi lang po yung elder nila ang tapat sa pagsama, kung hindi bumaba ito sa lahat ng mga lalaki sa iglesia na tapat na nangyayari. Ang sabi po ni Joel Beatty, commenting doon sa all the families and all the nations, sabi ko, what reason or right do we have, the Puritans ask, to exclude our homes and family from this call to worship? God's right to the worship of our household arises from His sovereignty over each family. So, sana po makita natin that our family is included in this demand, this duty from God. This worship, not only by the church, but our own families. Bilang mga kalalakihan, tayo po ang mga sa ating pamilya. So that is the Old Testament foundation. Ito po ba ay nakikita sa New Testament? Pinagpatuloy po ba ito sa Bagong Tipan? Ano sabi po sa Ephesians 6:4? Di ba alam po natin ito, lalo na sa mga parents, no? In Ephesians 6:4, fathers, bring your children in the discipline and instruction of the Lord. Galing po yan sa Old Testament command. Di ba? Sabi po doon sa Old Testament, ang isa po sa kanilang pinaka-matinding penalty, which is the death penalty, stoning to death, is kapag binrake nila yung fifth command. At ano po yung fifth command? The fifth command is honor your father and your mother. Kasama po doon sa pag-honor sa magulang ay yung patuloy na pakikinig sa kanilang instruction, yung pakikinig sa kanilang pagtuturo. At pansinin niyo po, kinuha ni Paul ito, at sabi niya, dapat nagpapatuloy ito ngayon. Kaya kayong mga tatay, pagpatuloy niyo, naturuan ang inyong mga anak. At kayo yung mga anak, galangin niyo yung otoridad ng mga magulang. Pakinggan niyo yung kanilang pagtuturo. In 2 Timothy 1:5, sabi ko ni Paul, in Timothy, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. So sabihin natin, nasan yung father dyan? Yun nga po ang mahirap. So ibig sabihin, kahit po tayo ay ibang single mom, kahit hindi po tayo father, at kung wala kang father figure sa ating tahanan, hindi po tayo exempted dito. Kasi si Timothy po, dahil Greek o pagan ang kanyang father, ang nagturo sa kanya ng salita ng Diyos, ang sumunod na nag-represent sa kanya, ay yung kanyang lola at ang kanyang nanay. Hindi mo nawala yung practice ng family worship.
sa life ni Timothy. And no wonder po, nung pag-visit ni Paul kay Timothy, hitik na si Timothy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sumama na si Timothy sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon. I think kayo po mismo, kayo po bilang magulang, magiging magalang po ang puso ninyo na kung magagamit po yung ating mga anak, diba? Tayo po yung gagamitin na tagapaghanda kita sa ating mga anak upang mas magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. In 1 Timothy 5:8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel. So alam po natin na itong command na ito ay patungkol sa pagpapaalala ni Pablo at Timothy na kung meron man sa inyong iglesia na siya ay padre de pamilya at hindi niya kayang i-provide yung pangangailangan ng kanyang pamilya dahil ano po ito ito po ay indictment ito laban po dun sa tinatawag na busy bodies o yung tinatawag po na tamad at hindi po sila nagtatrabaho, hindi sila nagpo-provide sa kanilang family. Sabi ni Pablo, kung meron sa inyo na ikaw ay padre de pamilya, gumawa ka ng family, and then may tipan ka sa kanila, sa asawa mo, na ikaw ang bumuhay sa kanila at ipoprovide mo yung pangangailangan ng inyong supply, pero bilang lalaki, hindi mo yan ginagawa, hindi mo pinoprovide yung kanilang physical at material na pangangailangan. You're not providing roof for their heads, you're not providing food para sa kanila. Ang sabi po ni Paul, kay Timothy, mamasahod pa sila sa hindi mananam, panataya. They're worse than an infidel. In fact, sa isang kumanda, sabi niya, yung mga ganitong tao, hindi sila dapat tinatanggap sa church. Alam mo kung harsh yun. Pero kung makikita po natin, yun yung duty po ng isang padre de pamilya sa kanyang pamilya. He must provide faithfully for his family. Ito po yung question ko lang. Paul is talking about material need, right? Material need po yung tinutukoy doon. That you must provide for your home. Ano po mas mahalaga? Yung material need po ba o yung spiritual na need? Mas mahalaga po yung spiritual need, di ba? That is far more valuable. And yet, ang argument mo ng mga Puritans dito, sabi ng mga Puritans, therefore, kung ikaw ay tatay, at material need lang ang pinoprovide mo sa family mo, at hindi mo pinoprovide sa kanila yung mas mahalaga, which is yung kanilang pangangailangan sa salita ng Diyos, yung kanilang dapat ay pagkatuto kay Kristo, then pinapabayaan din ang Panginoon. You are also worse than an infidel. So, sabi lang po ni Joel Dickey, dito, commenting on this, yung being worse than an infidel, sabi mo niya, so seriously did the Puritans take the duty of family worship that they regarded the neglect of family devotion and catechism to be covenant-breaking with God and betraying the souls of their children to the devil. The kingdom of Satan is built upon the twin pillars of ignorance and error, and so the disuse of family instruction was regarded as one of the greatest sin to open the floodgates of ungodliness into the society. So, sa time po pala ng mga Puritans, dahil naiintindihan po nila yung 1 Timothy 5, kung mas mahalaga po yung spiritual need, kung material need nga po, dapat pinoprovide ng tatay, ang sabi ng mga Puritans, mas mahalaga yung spiritual need, therefore kung yung tatay na hindi na po provide ng material need, ay ituring ng infidel, then lalo pa yung tatay na hindi nagpo-provide ng spiritual need. Kapag hindi na kinakategorize, hindi na tinuturuan ng kanyang mga anak, kasi iniwan na lang sa mga Sunday school teacher, iniwan na lang sa mga cell leader, sa mga youth leader, pinabayaan na lang na yung pagtuturo sa mga anak at asawa niya, doon sa pastor. Sabi ko, they discipline po nila yun.
sa kanyang church. Now, sinasabi ko po ba na dapat po natin automatically na gawin ito sa ating iglesia agad, no? Hindi ko naman po sinasabi na gawin po ninyo yun. Baka po magalit po kayo sa akin, no? At sabihin ko na, tinuro ni Pastor, nakapag nagpa-family worship yung tatay. Ano na, discipline na yan. Ito lang po yung pinapakita ko, practice po ng mga Puritans ng time nila. Pero naniniwala po ko na nag-agree kayo na dapat ang source ng hindi lang financial provision sa family, kundi ang source din po ng spiritual provision at spiritual na tinapay. Kung ang tatay po ang dapat source ng physical na tinapay sa pamilya, ang dapat po source ng spiritual na tinapay sa pamilya ay walang tatay. And so as fathers, naman po kami challenge lamang po sa atin. Let us provide for our own. Mag-provide po tayo hindi lamang yung material, kung hindi mas mahalaga po na dapat natin hindi makaligtaan ay yung kanilang pagtingin kay Kristo pagkakilala sa Panginoon Jesus. Dahil kahit ano pong pag-provide natin ng mga kailangan nilang material, hindi po nila makikilala si Kristo, ating asawa at ating mga anak, bali wala na at mapapahamon po ang mga anak. So, quickly, pakita ko lang po sa inyo dalawang bagay ko sa practical consideration. So, yun na po yung biblical foundation. Ano po yung dalawang practical considerations? Tingnan po natin yung elements of worship at konting reminder lang po sa family worship. So, practical lang po, paano natin gagawin itong family worship. So, tatlong bagay po ang meron involved sa family worship, yung daily reading and instruction of the Word. So, dapat po meron pagbasa ng salita ng Panginoon. So, ako ay may 4 na anak. So, yung lalaki-babae, yung isa ko pong anak na lalaki na 9 years old, no? Magkamali po ako. Natutuwa po kasi nag-start siya magbasa. Ngayon po nag-i-improve na po siya sa pagbasa na ng Word of God. Kasi nag-start kami ng family worship na 3 to 4 years ago. So, mga 5 years old siya. Pero i-involve pa rin po namin siya sa reading. Kunyari, magbabasa po kami ng isang buong chapter. So, 10 sa kuya niya, 10 sa ate niya, tapos 10 sa mama niya, and then meron siyang 2. So, naalala ko po yung family worship, excited siya. No, Papa, family worship naman kasi gusto niya magbabasa siya. Pero, na-build po yun sa kanya. And so, what happened dun sa anak ko pong bata na tulad po ako, is every time na mag-worship po kami, tumatabi na siya. Sa corporate worship, tatabi lang po siya sa anak ko po. And then, nakikinig na po siya ng salita niya. Wala na pong pahirapan sa. So, yun po, no? Dahil po yun sa continuous reading ng Word of God. And then also, pagkatapos po namin magbasa, nagtuturo lang po ako ng plain na point. So, hindi po natin kailangan i-exhaust. Baka po sobrang humaba at tumagal. So, kahit isang point na po, ilang naman yan. Kasi daily naman yung worship eh. So, ang point na po dito, kung ikaw po itatay, hindi niyo po kailangan magayahin yung preaching ni Pastor. Hindi ka matatakot. Kasi magbasa ka lang po, tapos kahit isang point lang. Tapos imagine mo everyday, nakakarinig ng instruction yung anak mo ng salita ng sobrang rich ng ibinibigay po natin sa kanilang sandata laban sa mundo. Kasi tandaan po natin, araw-araw expose sa evil, expose sa eskwelahan, expose sa mga kaibigan na hindi maka-Diyos yung mga anak. Pero ang iniisip natin, ang paglaban natin is Sunday lang, hindi mo lang. Pero everyday, meron mo ng instruction sa tatay ng mga yan. Then confident po tayo na kaya po nilang labanan yung influence ng mundo. So reading and then teaching. Kailangan po i-review yung sin. Kapag may sin po na dapat i-review, so ganun po yung ginagawa ko din sa aking mga anak. Pag may nakita ko kong sin, yun po yung pinapoint ko. And then ano yung opposite ng sin na yun? Yung fruit of the Holy Spirit. Kunyari, last time ang naging pag-aaral po namin is about friendship. No? Kasi meron po mga LGBT na naging friend po yung isa namin anak. So, exposed po siya doon sa college. No? And she's being close doon sa kailang mga friends. Although hindi namin
Pero ang sinasabi lang namin sa kanya is mas pahalagahan mo yung Christian or eternal godly companions mo o godly friends mo. Mas doon ka mag-forge ng friendship. Kasi sabi ko namin sa kanya, tandaan mo, yung mga payo ng mga godly friends mo, laging naka-direct yun sa eternal life at eternal joy na. Pero itong mga friends mo. So hindi ko namin sinasabi, huwag kang makipag-friends sa kanila kasi nasa sila, LGBT community. Pero sinasabi ko namin is what is your priority. And so, kumuha po kami ng isang passage sa scriptures. So yun po yung ginagawa po namin. Reading and then teaching the Word of God. And also, just sa teaching and reading, bago ko mag-start yung family worship, sinasabi ko na po sa mga anak ko na, mga anak, pag nag-start na sa family worship, wala nang tatayo, wala nang magkukulit, wala nang mag-check ng cellphone, kailangan yung cellphone, pangbasa lang natin ng Word of God. And so, nasanay po sila doon. Kaya pagdating sa worship service, ganun din po. No, hindi na sila aalis-alis kasi sa una pa lang po, nasasanay na sila. So, next po na element ng family worship is yung daily reading and then short instruction galing kay tatay and then yung daily prayer. Sa prayer po, ang practice natin is be specific. Maging specific po sa pag-pray. Yung ginagawa ko po, pinag-pray ko po halos sila isa-isa. So natutuwa po sila doon. Naalala ko naman ko yung lalaki ko yung 5 years old po siya. Tuwing naririnig niya yung prayer, sa prayer ko yung pangalan niya, parang nag-react siyang gano'n. Kasi masaya siya na hindi lang yung kuya, yung ate niya yung pinag-pray ko, o yung pinag-pray ko din siya. So somehow, nag-enjoy po sa kanya yung pagsama sa kanyang pananalang. No, so be specific, pag-pray niyo po isa-isa. And also yung wife, huwag niyo po makalimutan na pag-pray yung wife. Tama, hindi kita nakakalimutan. So, sinasama ko po sa prayer ko yun. Gusto kong marinig nila kung ano yung prayer ko sa mother nila. So, nakita nila yung mag-emanate yung love namin sa isa't isa sa family. Kasi napaka-ganda po nun sa paningin ng mga anak pag nakita nila nagmamahal ng kanilang magulang. So, be direct also sa prayer. Kasi ito po yung temptation lang, no? Pag si tatay mo nangaral, pagkatapos, pag nanalangin, mga ngaral pa ulit, may part po. So, pag nanalangis ko, temptation doon, yung prayer mo natin, maging direct na agad. Huwag na po tayo mag-extend ng preaching natin kung minsan doon sa prayer. Para mas umiksi po siya. And also, be communal. Turuan nyo din po sila na mahalin nila yung church. Mahalin nila si pastor. Mahalin nila sila deacon. No? Kaya ang ginagawa po namin, nagsasama po kami ng mga members sa church. Pag nagka-family worship kami, may mga pangalan ng mga members sa church. Yung deacon po namin, yung pray namin, yung family nila. Ang gagawin ko po, kunyari yung family worship po namin ay bukas, mamaya, sa morning po, hihingi na po ako ng prayer request ng kapatid. So pagdating ng afternoon, isisend na yung prayer request. So mamaya, sasabihin ko sa gabi, mga anak, nag-send ng prayer request si deacon na ganito, o si kapatid na ganito, pag-pray daw natin sa family nila. So yun, na-enjoy po nila yung manalangin. At ang nangyayari po, na-attach yung puso nila sa church. Na-attach yung heart nila dun sa covenant community, hindi sa iba-iba. No? So yun po, yung kagandahan ng panalangin mo. So, reading ng word, and then instruction, and then prayer, yung second element. And then yung next or last element is yung singing, o yung pag-away. At dito naman po ito sa pinakabunso namin. 3 years old po siya. Pero nung 2 years old po, ang unang-unang mga salitang ginamit niya ay halos yung kanta po na on Christ, the solid rock. Tama? My soul is built on nothing less. Yun po pala yung title mo. So, every time po napapatugtugin ko yun, naka-gather na po kami, yung mga kuya natin nasa Asinisis. Pero pag pinatugtog na po namin, kasi 2 years old na po siya eh. Pero pag pinatugtog na po namin yung intro ng On Christ, the solid rock, pumupunta na po siya sa upan. Tapos sumasama na po siya. Kasi excited siya doon sa pag-sing. Pero di ba, doon naman po nagsisimula yung enjoyment ng mga bata na makita nila that worship is not dragging. That worship is not something na out of duty ko lang ginagawa. Maganda po din ang instinct sa kanila that worship is about joy.
tatlo po yung elements, no? First is reading, instruction, the word, and then tinatawag natin prayer, and then yung pag-awi. Isang bagay po na nire-remind ko din sa aking mga anak. Kasi minsan po, hindi sila kumakanta. Nakikita ko talaga hindi sila kumakanta. Kaya sabi ko lang po sa kanila, mga anak, tandaan niyo ito. Kapag kumakanta kayo sa Panginoon ng mga hymns, you teach your heart to be joyful in the Lord. But remember this, when you do not sing, you teach your heart not to be joyful in the Lord. And so every time na may hymn, pag kumanta pala ako, tinuturuan ko yung heart ko, maging masaya sa Panginoon. At pag di pala ako kumakanta, I'm saying to my heart, magreklamo kay God, huwag ka maging masaya. So I think that's one good encouragement ko para ma-challenge natin, mahamon natin yung to be joyful in the Lord. So some reminders lang po, mabilis lang po ito. Letter A, be simple but brief and consistent. Again, hindi po natin kailangan gayahin yung pagtuturo ni Pastor na sobrang prepared, kahit po may lang. Pero just imagine, kung araw-araw naman po yung pagka-family worship ninyo, then mas pipiliin ko po yung 15 minutes na family worship, pero everyday. Kesa yung isang beses ka lang nag-family worship na isang oras. E baka yung mga anak niyo po, di ba, ay hindi na rin po mag-bear at hindi po sila magkaroon ng joy. At kayo rin, baka hindi po kayo nagkaroon ng joy sa family worship. Pero imagine niyo po, those short but consistent yung pagtuturo, may enjoy ng mga bata. Just 5 minutes sa 3 minutes sa singing, 3 minutes sa prayer, 3 to 5 minutes, and then another 5 to 10 minutes sa reading, sa instruction. That's approximately mga 20 to 25 minutes. So, ganun lang po kahapon, pero consistent po siya. So, mas maganda na po yun. So, ang aim po natin ay hindi yung haba, hindi yung ganda. Minsan hindi po nagiging challenge Ang tatay, hindi gusto ko pagandahin yung family worship ko. Yung katulad nung preaching ni Pastor ganito, ganyan. Hindi mo yung goal ng family worship. Mga tatay, ang goal lang po natin is kahit maiksi lang, pero hayaan po natin yung salita ng Diyos. Maiksi, pero consistent. Tuloy-tuloy siya. Next po, persevere despite tiredness. So, minsan po, ang naging kalaban ng tatay is yung pagod tayo galing sa trabaho. Pero kung ganito po kayo, gaya lang po ako, alalahanin po si Cristo. Nung mamamatay po siya sa krus, bago nagtimbig po niya yung kasalanan natin at yung krus na yung pinasa sa kanyang balikan, hindi po siya pumigil. Hanggang siya yung mamatay at magalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad mo at ikapapatawad ng kasalanan ko. So kapag na-feel na po natin yung mga tatay na parang pagod na tayo sa trabaho, ayaw na natin mag-prepare para sa family worship, alalahanin mo natin yung paghihirap at pagbubuso ng Kristo para sa atin upang na-challenge tayo. That I must also bear the cross of teaching my family Jesus Christ did for me, and I hope for them also. So persevere despite tiredness. And then last, avoid the idealist and the minimalist. Aim for a happy ending. So again, hindi po natin goal is yung maging sobrang ganda ng family worship natin. Our goal is to be consistent. Short, but consistent. So yun lang po. Salamat po sa inyong pagkikinig. Meron po ba mga gusto magtanong? Ano po na ba yung Kristiyano tatay? Ganda po po ba siya single sa pamilya na Kristiyano? Ang kagaya po nung sa life ni Timothy, kaya po i-believe na po yung buhay mismo ni Timothy. Kasi po yung asawa ko ay yung father ni Timothy is a pagan. So, hindi po siya believer, hindi siya follower ng Panginoon Jesus. Pero yung mother, si
I think on Lola Sibunez, believer po siya. So, tinake po niya yung responsibility na siya yung magtutulog kay Inoy. So, meron po sa amin na mga hindi rin po sila, in fact, ano po siya eh, hindi nga po siya yung nanay o ano po siya, parang bunsong kapatid. Pero dahil kasama po siya sa bahay ng natin niya, at yung mga asawa, start pa rin po siya ng family worship sa kanila. So, kung ikaw po ay nanay, mas maganda po yun kasi mas may authority ka sa iyo na so, maaaring yung gawin mo na magsimulang magtulog o mag-family worship sa inyo. Kahit mga 10 to 15 minutes lang po every day. So, makakawit sila, makabasa po naman yung salita ng Panginoon, and then makapag-pray po sila kasama sa kanyang church. Pagdating po sa asawa ng lalaki, halimbawa, na hindi believer, naniniwala po, pag may nakita po maganda dito ba yung mga asawa? Pag nakita po niya na ang ganda nitong bagay na ito, naniniwala po na hindi naman po niya gagagalit yun. Maraming baka po ikatuwa pa po yung gamitin po ng Panginoon sa asawa po hindi naman talaga na sumunod po Panginoon sa salita. Ano lang po, parang may role lang po akong narinig kanina na ang worship po ba is entitled only for the sake? Parang kasi kanina may narinig po na ibang na kayong mag-worship. Tama po. Kaya ko sinabi ko doon sa mga unbelievers na huwag ka sumamba. Yun po yung challenge natin. Kasi po, ito po yung katuruan karaniwan sa Romano Katoliko na sinasabi po nila ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng sakramento o pagsamba. Eh, malinaw po sa salita ng Panginoon na hindi po sakramento sa mga mabubuting gawa ang ating kaligtasan. Kung hindi ang kaligtasan po natin, ay una sa pagsisisi po sa kasalanan at pangalawa po sa ating pananampalataya kay Kristo. Saka po tayo dapat sumamba. Nakalimutan ko po yung passage sa Proverbs, pero sabi mo sa Proverbs, the offering of the wicked is an abomination before God. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay hindi pa nananampalataya kay Kristo, pero sumasamba ka, pasok lang po yung pagsamba sa harapan ng Panginoon. Ayun po, salamat po dito. Proverbs 15:8. Thank you po. Pastor, yung po pagdalo ay salamat po ng means of grace para sa kanila. Kasi sabi nga po hindi nga sila nakakasama. Kaparanan po ng Panginoon para narinig nila yung po pagdalo. Pero po yung word lamang po na means of grace, gagamitin po siya sa strictly sa mga believers, sa yung mga mananampalataya lamang po yung may means of grace. Pero kung pwede po natin siyang in a loose sense, parang sabihin natin, tama po yung sinabi mo, pwede siyang kapamaraanan o means para malaman nila yung kanilang kasalanan at pangangailangan kay Kristo. Tama po, para makalimutan sila sa salita ng Diyos. Ang danger po kasi, kaya kung binanggit po yun, is baka po mabuo sa isip ng mga unbeliever na umaattend sa iyo ng iglesia na yun na yung simula ng kanilang, na yun na yung paglilinis ng kanilang kasalanan at yun yung pagpapatawad sa kanila at yun yung kaligtasan nila. Pag ganun po yun nangyari, lalo mo natin silang ipapahamak. Kasi maiisip nila na ang kaligtasan ko pala yung pagsisimba ko. Hindi po, kaligtasan natin si Kristo. Kailangan po natin magsisi sa kasalanan na napalataya sa Kanya. Yun po ang ating kaligtasan. Yan sa kapitayo sa Kanya. Dito po ang nakatulad sa pananakasulatan. Ang pakikinig ay simula ng pananampalataya. Tama. Bakit po sasabi niyo na huwag lumalo o sumamba ang hindi pananampalataya ng Panginoon? Salamat po. Ano po pangalan nila? Kiko po ba? Kiko. Si Tatay Kiko. Tama po yung sinabi niyo po, Tatay Kiko, that salvation comes from hearing and hearing the word of God. Wala po talaga ng
Pero malinaw din po sa scriptures that salvation is only through faith and repentance in the Lord Jesus Christ. Again, babalik po ako po na kung yung tao ngayon, ang iniisip mo niya yung pagsisimba niya, yung paglilinis ng kasalanan niya, at doon siya napapatawad, then yun po yung katuruan ng Romanong Katoliko, yung sacramentalism. Yun po yung sinasabihan natin na hindi po sa pagsimba. Ang tunay na kaligtasan ay sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo upang maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Pagkalakit niyo sa pananampalataya ng pamilya. Opo. Mahalaga po yung tinatawag na pananampalataya at pakikinig. Pero kapag ang naging pag-asa na po ng tao ay yung pagsisimba niya, hindi na si Kristo, then hindi mo yung ibang yun. Kasi nagkasin ko na ganap din tao, invite siya para makapakinig. Ayun. Kaya nanawin yung break. Kaya sasabihin, bakit invite lang ako dito, hindi ba ako para makinig lang. Tama po tayo. Kaya po ganun din po sa amin sa church, kaya ko po nasabi yun, kasi ganun din po yung ginagawa namin sa church, nag-invite po kami ng mga unbelievers. Nasasaktan ko ang kalooban ng tao na makarinig yung sermon na wag sumamba ang walang pananampalataya. In connection ko yung sa Isaiah 64:6, sabi ko tayo lahat tayo ay nagiging marunong sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin marunong basahan ng katulad. Nagkanta tayo ng lahat tayo ng mga tao. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasama. Ito ba yung sa salvation natin tayo sa mga magpupuri sa Panginoon? Ito yung parating basahan ba? Tayo yung ginagawa tayo. Yes, sir. Kaya po sa church, ganun po yung ginagawa namin. Katulad din po rin yung mag-invite. Tapos po, pag nag-invite po sa church, yun po yung isa sa challenge namin. Kaya ang hamon namin sa iyo, huwag kayong sumamba. And then, kukuha yung attention nila. Bakit? Kaya nga po nandito para maligtas eh. Kasi sabihin, yun nga po yung point namin. Kasi hindi pagsisimba yung kaligtasan mo. Ang kailangan ng kaligtasan mo is kailangan mo maintindihan na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na wala kang kayang mabuting gawa para balik ka rin yung hatol ng Diyos sa'yo. Ikaw na ay bumagtas ang naglalagandang ng buhay. Therefore, ang tanging pag-asa mo ay hindi kung ano yung magagawa mo, patulad ng pagsisimba mo, ang tanging pag-asa mo is yung ginawa na ni Kristo para sa'yo. At yun yung pagkamatay na sa Diyos ng kanyang. Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan. Huwag ka pumasa sa kanyang mabuting gawa. Masisi pagsisimba mo. Pag-isang kay Kristo. So, napatawad daw sa mga maaga ng hindi ba nila kinikilala? Sila po ay wala pa kay Kristo. Sila po ay Hindi sila worshiper. tama po. So I think yung trajectory ng question ni Ate is yung worship po ba masasabi natin na mayroon tinatawag ng creational worship at meron din po tinatawag na redemptive na worship. So ako po naniniwala po ako na ang command sa pag-worship ay inuutos ko sa lahat po ng nilalang. Pero ang katanggap-tanggap lang po ng pagsamba, sabi sa Biblia, ay yung pagsamba na napatawad na ang kasalanan mo at ikaw na nakaumpong na kay Kristo. So bagaman lahat ay tinatawagan sa mamba, ang tinatanggap lang ng Diyos ay yung pagsamba kay Kristo. Kaya yun po yung nakakatakot para sa mga i-invite po natin. Nakakayaan lang natin sila mag-worship na hindi natin in-explain na hindi yung pagsamba nila yung mga kaligtasan. Hindi yung pananampalataya ng pagsisisi sa kasalanan ng Kristo. Nakakagusto pag sinabi sa worship, sabi, pagpaparangalan sa Panginoon. Paano ka namang mapaparangalan mo ang Panginoon kung ikaw mismo ay hindi ka nagkampanya sa Panginoon? Kailangan kasama ka siyempre. Kami ang tuloy naman ng yung mga mananampalataya na
Tama po. Kaya sabi ko yung hain ng masama, diba? Hindi ka nagpapasok sa Panginoon. In the first place na din. At sabi mo sumasamba ka, ikaw yung kasalanan. Yung gagawin na pag hindi na naman diba? Hindi siya katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya tatawag ka ng pastor, kailangan mo na yan makilala na lumapit sa Panginoon Jesus. Kakalan siya, pagkatapos ka lang siya, nagsisimba ng palataya, kakalan siya maging katagal-tap sa Panginoon. Hindi tatanggapin na mga ganyang pagkakain dahil lamang sa kailangan ng Panginoon. Kaya ang ganda po nung ginamit na salita ni Nicole, ang pagsamba ay pagpaparangal ni Cristo. So imagine niyo po yung isang tao na sumasamba siya kasi tingin niya, yun yung makapaglinis ng kasalanan niya, yun yung kaligtasan niya, yun po hindi nagpaparangal ni Cristo, iniinsulto po niya yung ginawa ni Cristo. Kasi alam natin, tanging yung natapos na gawa ng Cristo, yung makapaglinis sa ating mga kasalanan. So ang tunay na nagpaparangal ni Cristo ay yung kinikilala na hindi yung gawa niya o anumang pagsamba niya makapaglinis sa atin, kung hindi yung krus ang ating Panginoon Jesus. Sige po. So I think, ano na po, sige po, tayo mo yung makasta po sa pananalangin kasi Father, maraming salamat po sa oras na kaloob niyo po sa amin na kami po ay makapag-aral patungkol po sa family worship. Nawa po, hindi namin makalimutan ito, natutunin namin ito lalo na sa mga katatayan sa Lumban Reformed Baptist Church na kung tutunin namin na ibigay ang mga pisikal na pangangailangan ng aming asawa at aming mga anak, then Lord, mas higit na kailangan kami bilang mga lalaki, mga katatayan at asawang lalaki ang dapat magbigay ng tinapay ng buhay sa aming mga asawa, mga anak. Huwag nawa po namin kaligtaan ito po. Alam mo po, Panginoon, ito po yung magiging tunay na tibay ng iglesia nito kapag hindi lamang pastor ang namumuna, hindi lamang mga diakon ang namumuna, kundi bawat lalaki at bawat katatayan ng asawang lalaki ay dapat na nangangaral ng salita sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Huwag tayong buwi. Kung gusto po, kung kaya mo naman kumain na, kumain na po tayo, yun na.